Palagi ako nagkakaproblema dyan. Kanina na lang, ang haba-haba ng pila. Nakita po namin na dun sa aming datos na nakita, ang main problem talaga dun sa ating toll plaza yung defective RFID stickers. So may datos po kami na yun ang karaniwang problema. So traffic dahil pumalpak ang RFID sa pag-read ng isang, di ba? Opo, Senator. Kaya nga po... Ang bilangan yung traffic. Yung kasi isa lang ang hindi ma-read yung kanyang RFID, damay-damay na. Opo. Yeah, the flooding. Tama nga po yun. Pero ibig sabihin, di ba, nag-overflow yung river. So kung ako kasi, anticipate ko na, okay, pag naglagay tayo expressway rito, baka mag-overflow yung river. So ito yung gagawin kong solusyon. Siguro maglagay ako ng drainage o i-divert ko yung agos ng tubig somewhere na para hindi na mapunta sa kalsada. Yun po yung sinasabi ko. Yun po yung suggestion ko. We're trying our best to address that. Like what we did in the portion that happened last year in sa Tulaok. No? That we had to address. No? Okay. Now, I think we have to address this portion of Balintawak. I've been monitoring, napuno ho ng so hindi makatalo yung tubig. You know? So mag-overflow. Pupunta sa tulay. No? Tapos ititira lahat yung putik at basura doon sa kalye, doon sa expressway. So those things, I understand we have to coordinate with the government, whether LGU siya o national government siya, address the flooding as well. Okay, so meron na kayong ginagawang coordination sa different agents, government agencies to address the flooding. We need to do it, Your Honor. Meron na po. Okay, yung plano ninyo in addressing that. Yeah, one major intervention, Your Honor, is that NIA, Administrator Gullian, is putting up what we call Sabo Dam or retarding basins upstream Bulacan River para ma-reduce yung volume of water that comes down during a heavy rainfall or a typhoon event. Kasi dapat hindi sabayan no? Dapat ni-imbak yung tubig sa upstream para ganun magamit mo pati for water treatment or for irrigation. But yan ang sinasabi ko po, sir. Wala ho yan Yes, yan ang sinasabi ko, Mr. Singson. Sana noong pa man, kinausap niyo ng NIA, para NIA, maglagay kayo ng dam dyan para yung mga tubig mapigilang umaba downstream. Yan yung pinupoint out ko. Para maiwasan. Sometimes kasi, pag gagawa tayo ng project, dapat in-anticipate natin what would be the problem later on. What could possibly a problem that might crop up. Ano po, yun yung... So, Honor, dalawa yung ina-address namin, yung flooding as you mentioned, and we have been coordinating, and we're happy that the President already came out with an executive order referred to as Integrated Water Resources Management Office, that he directed both DPWH and NIA to coordinate projects. Kasi napakalaki yun ng flood control budget ng DPWH. Okay. Dapat yung ginagamit upstream rather than just dredging. Dredging will not solve the problem. Okay. So that's one. The second that we wanted to do was we know the volume of traffic that moves in and out of the expressways. Ang problema kung minsan pagdating sa local road embudo rin, hindi makalabas ng maayos at hindi makaakyat ng maayos sa exits and toll plazas. So nagkulang kami doon in terms of anticipating that volume. Thank you, sir. No? So we're working on that with DPWH. We're asking the help of DPWH kung kaya pa bang i-widen yan yung bababaan at entry ng mga expressways or hindi na para maghanap kami ng ibang solusyon. Baka i-overpass na namin yan para yung nasa baba gamitin na lang for locals. No? Yung expressway ibabaw na siya. No? So these are the things that we're trying to address. Mag-iembudo sa amin because hindi na makalabas paglabas ng exit gate, local road na yung abutan niya, tukod na dun. Okay. I'm very happy na you're aware of the problem and you're trying to come up with a solution to address the problem. So ang sabi ka kanina, so bigyan niyo po kami this committee na ito, yung mga plano niyo, paano niyo po solve yan at hanggang kailan, bigyan niyo kami ng timetable para ma-disseminate natin itong information na to sa publiko. Yeah. For example, Your Honor, just to mention, lahat ngayon na lang sa San Fernando exchange, no, interchange. So they're putting up one exchange so that yung mga galing sa Bataan, dire-diretso na hindi na makikipagsiksikan pa dun sa Olongapo-Gapan Road. No? Okay, thanks, so sir. there's an Santo Tomas that is being opened together with DPW. Okay, ngayon naman taga San Miguel Corporation dito. Good morning, Your Honor. Good morning, ma'am. And your name po? I'm Attorney Melissa Encanto Tagarda. I'm from SMC Infrastructure. Okay. Binabaha din po yung SLEX. So what seems to be the problem po? Nabaha rin po yung SLEX pero yung recent
typhoon, we noticed na yung usual area nung baha, which was the Alaska portion, wala pong baha dito. Ang baha po nung latest typhoon was bandang Magallanes kasi umapaw yung Maricaban. Pero ang ginagawa po namin is parang sinisipsip po namin yung na to para mawala agad. And then the other one po, which was Quezon Avenue, which was near Talayan Creek. So we're also helping the LGU dredge that area because we realized na yung sa bandang Alaska po, natulungan po to. So yun po yung mga solutions na ginawa namin. We're working with the LGU and we'll come up with solutions po. So ano ulit yung lugar na bahain sa party po ng SLEX o yung inoperate po ninyo? Based on the recent typhoon po, dun sa may Magallanes area, yun po yung report ng baha. And Quezon Avenue, those are the two areas na nagkaroon po ng baha. Okay, and paano ulit in-address yung problem? We've been working with the LGU po para matulungan to dredge that area because based on our experience, yung dredging po has helped lessen the flooding dun sa areas po na jurisdiction namin sa So expressways. cooperative po ba yung LGU sa inyo? Yes, cooperative naman po yung LGUs. Okay. We have been working with them Closely. consistently and closely. So meron kayong mga plano tungkol dyan. So is it safe to say na next year hindi na magkakaroon ng baha dyan kasi well-coordinated na kayo sa LGU at meron na kayong magandang plano, game plan, etc. So is it safe for us to say here na by next year wala nang baha? Hopefully, Your Honor, because we've been trying to come up with solutions to really lessen the flooding sa areas po. Because we also want to make sure that the motorists feel safe when they travel on our expressway, and we also don't like po on another airport. So we've been working with them. So hopefully by next year, yes, Your Honor. Anong tawag yung sa Skyway dyan sa may naiya? Kasi yan ang palagi ko dinadaanan. Naiya X po? Naiya X, tawag kayo yun, ano? Yes, Your Honor. Palagi ako nagkakaproblema dyan. Kanina na lang, ang haba-haba ng pila, nakikita ko yung RFID hindi naman gumagana. Yan yung madalas na nagkakabuhol-buhulan dahil siguro mga tao papuntang airport kung saan man galing, nagkakaroon ng bottleneck. It's good po that you mentioned the barrier-free solution po earlier. We've been doing that also in cooperation with the TRB for us to implement yung mga barrier-free. Actually po yung SLEX po, we've already been doing that, yung barrier-free entrance to the tollways. Meron ng barrier-free na sa SLEX? Hindi pa. For some po, meron na pong barrier-free. Yung entry po, yung entry. Yung entry. Yes, opo. Okay. Pero yung exit, Yung exit, we will have to work with the TRB to be able to regulate po yung mga users po, yung mga motorists. Kasi we will still have to be able to capture lahat po nung lumalabas sa expressways. But hopefully po, by next year, hopefully, 100% barrier-free na po yung tollways. wow. Sounds great. Mukhang music to our ears. Okay, Barrier-less, opo. barrier-less na. Barrier-less. Okay. TRB, eto yun, ano, di ba nag-increase lang kayo ng June at palak na mag-increase ng August, i-hold nyo na muna. Di ba? Hanggat hindi na paplansya itong mga problema pinag-usapan natin. Kasi nga sabi ko, nakakaya naman kung baha dito, baha doon, palpak RFD dito, palpak RFID doon, etc. Huwag muna mag-increase. I-hold muna. Pag naayos na yung problema, wala na mga reklamo, go, kung ano yung nakalagay sa kontrata. Walang magreklamo na taong bayan. Promise, I assure you that. Diba? Pero kung mag-increase kayo na mag-increase, tapos payagan nyo mag-increase, tapos sunod-sunod yung mga problema, there will always be people who will really, really get upset and going to be on your case. Senator Win, meron kang questions sa RFID before we move on to another Yeah, topic? thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I want to follow up on your questioning, and I'll direct my questions to TRB. In the process of allowing the operators to increase rates, do you measure performance? Again, I'll say this on record. No, I know that we attracted the private sector to run the highways, and I support that. And I also support that they should be compensated for their investments. I also support that they should be contract should be honored, and whatever it's in the contract should be honored to attract our private operators to invest some more. But having said that, we should also be very strict with the services that they give us in return, no, especially to our consumers and the riding public. Hindi naman investments lang ang tinitignan natin. And tinitignan din natin yung experience ng riding public. Diba? Hindi lang one-way street yan na naglalagay sila ng pera at babayaran natin. Tingnan rin natin yung serbisyo na ibinabalik nila. So that is my context. So ang tanong ko, tinitignan ba natin yung serbisyo na ibinabalik nila?
Opo, Senator Gatchalian. Laging maintenance audit at saka yung po ating mga toll plaza, ino-audit din po yan. Kaya nga po, gaya po dun sa NLEX, yung sa inyo, na-determine po namin level of service C na siya. So nire-require namin yung NLEX na magkaroon na sila ng program. So ngayon po, meron silang pinopropose na NLEX Air na magkakaroon ng elevated na simula Balintawak hanggang saan yung saan nyo? Pukawe. Kasi talagang hindi na po kaya nung carriageway yung traffic dun sa area ngayon. Tapos nire-require din namin po sila dahil nakita namin yung mga kulang ng toll interchange, nagkaka-traffic po, nagdadagdag din po kami in coordination with the toll operator, nire-require po namin yan. Doon naman po sa RFID, nakita po namin na doon sa aming datos na nakita, ang main problem talaga doon sa ating toll plaza yung defective RFID stickers. So may datos po kami na yun ang karaniwang problema. So nag-utos na po kami sa mga toll operators to intensify yung kanilang replacement program. Kasi yun po talaga ang nangyayari. Akala natin sistema yung problema pero yung mga tag po kasi, yung gaya nga po sinabi kanina, mali po yung ibang pagkakalagay, lalo po yung mga nasa headlamp, madali po siyang mag-deteriorate. So doon po sa aming i-issue bagong guidelines, igagawin na po namin mandatory na sa windshield na siya ilagay, yung sa tamang lalagyan. Kasi ang nirereklamo po naman ng motorista, walang guidelines from the regulator. So kahit saan ilagay pwede. So usually, yung mga tao ayaw nilang, lalo na yung nagtitin po ng kanilang salamin sa harap, ayaw nilang ukaan. So with the regulation, i-standardize po natin kung saan dapat ilagay. Na yung pong protocol na nakita namin na pinaka-effective at saka malilesin yung wear and tear ng RFID. Kasi pagka po dun sa headlamp, 1 year, 2 years, ano na po yan eh. Sa experience namin talagang defective na kaagad siya. Samantalang yung po nasa tamang umaabot po yan ng 3 to 5 years. And minsan umaabot pa po ng 8 years yung ibang RFID tag. So nakikita namin yung problema. So yun po ang ina-address namin. Tapos kagaya nga po na sinasabi ko kanina, meron po kami mga 3 programa na gustong i-implement yung contactless program. Pagka po na hopefully ma-implement po namin by October 31, yun po ang directive sa amin ng board to implement the contactless program. Yung pong naantalang programa natin, kung natatandaan nyo Senator Win, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng problema nung si Senator Grace po pa yung head po ng komite. So ngayon, ang balak po namin, i-re-implement po siya. Ngayon, meron na po kaming proper data at saka proper protocols in place together with the proper legal framework ng mga guidelines natin. So hopefully by October 31 po ma-implement na natin yung contactless program. Secondly, meron po tayong tinatawag na interoperability program. Phase 3 na po tayo. So ito po yung one wallet, one RFID. So hindi na po kailangang dalawa pa yung RFID mo. So isa na lang pong wallet, both tapos isang RFID, pwede mo nang gamitin kaysa San Miguel side or sa MPTC side. So para din po yung mga tao hindi nalilito kasi yung iba po nagkakaroon ng kalituan, gagamitin pala dun sa MPT side tapos magpapaload siya dun sa kabila. So ngayon, pwede pong isa na lang yung wallet mo, isang RFID para din po sa convenience ng ating mga motorista. So ang target date po ng TRB is within the year, ma-implement po natin yung interoperability. Meron lang po kasi kaming inaayos na issue dun sa turnaround time. Kasi kung napapansin po nyo, ang karaniwang reklamo ng ating motorista, hindi po napopropagate sa lane level kaagad yung load nila. So kasi may po kasing system sila na meron pang backup sa abroad. So ni-require namin yung toll operators to remove all the obstacles para 3 to 7 minutes pag nag-load ka, maano ka agad, real time charging. Kasi po yun na nangyayari, yung motorista maglo-load tapos hindi naman siya mapopropagate sa lane level tapos pag huhulihin siya kung ma-implement na yung JMC namin. So binabalance po namin yung interest ng motorista at saka yung toll operators. So we come up with the joint memorandum circular to regulate the motorists and we will come up with the revised MPSS or minimum performance standard and specification for TCS para naman po sa toll operators with corresponding penalties din po. Para naman kung halimbawa may despite all the protocols, may palpak. Kasi hindi po talaga may iwasan, may palpak. Kaya lang, look out po kasi nila, public service po ito kailangan. Pag hindi ka nag-comply doon sa tinatawag nating key performance indicators, kailangan may corresponding penalties po. Unfortunately, nung mga dating ating mga kasama doon sa DOTR, nagtama po tayo ng tinatawag natin na MPSS. Kaya lang, nire-revise po namin kasi kulang po siya ng penalties. So, pag wala kasing penalties, ang karaniwan sa Pilipino, pag walang penalties, hindi po sinusunod. So, we have to come up with that para balanse po. Meron tayong para sa motorista, meron din tayo para dun sa toll operators. Alam mo, Executive Director, simple lang naman ang gusto namin. Ako ay am a consumer of that highway. Simple lang naman ang gusto natin. Gumagana yung RFID, walang traffic, hindi binabaha kahit malakas yung ulan. Yun lang naman eh. No, yun lang naman ang gusto ng mga consumers natin. Ngayon, babalikan ko, bago ba nagtataas ng rates, tinitignan niyo ba yung performance nitong mga
toll operators? Kasama ba yan sa consideration ninyo? Opo, kasi bago po namin i-approve yan, meron kami may submit po yung secretariat na maintenance o lahat ng pong audit. Meron po silang sinasubmit na kung gaano yung level of service. Ngayon, na-approbahan po yan ng board dahil it appears na at the time, compliant sila doon sa... Demonstrate sa amin ngayon kung compliant sila. Sige, mag-concentrate tayo on one aspect. Dito, you mentioned earlier, meron kayong in-issue na MPSS, Minimum Performance Standards and Specification for Toll Collection System of Expressways, dated April 25, 2022. Meron dito mga performance KPIs, Toll Collection System. Demonstrate nyo nga sa amin ngayon kung pasado sila to toll collection system. Meron dito transaction time at ETC, entry, exit lanes. Demonstrate nyo nga sa amin kung pasado sila. Doon po sa KPI sa toll collection system, given na nire-revise nga po namin ngayon, ang key performance indicators na kinukonsider po ng secretariat ngayon ng board is yung readability rate ng RFID. So based on sa aming pong audit, yung ETC readability rate naman po ng lahat ng toll expressway except for some areas, nakapasa naman po dun sa threshold na 98%. 98%? Anong year yan? Anong time frame yan? Ito po, 2023 to 2024. Ang medyo mababa lang po ang yung MCX natin. Ang naiaks po natin, 98.64. Dito muna tayo sa NLEX kasi dyan ako dumadaan eh. Sa NLEX po, 99.10. 99.10. Opo. Bakit kahapon nung dumaan yung sasakyan namin, hindi binabasa? Yun pong 99.10, yun kasi mataas po siya, pero admittedly, pagka minultiply mo po siya ng transaction, marami po kasing transaction, so talagang meron pa din talagang problema. Kaya dapat, ang threshold po kasi 98%. So, pumapasa siya, pero admittedly, meron pa din talagang mga instances na imbis na pumapasa siya, ginagamit yung manually, yung card. So, yun, bagsak po yun. Kaya lang, ang average po ng NLEX, nung huli kami mag-inspection is 99.10. Ito naman po, continually ina-update namin. At pag bumababa po sila sa sinasubmit po namin sa board yan kung meron sila toll rate. Senator Win, dapat binibilang ninyo kung ilang beses na hindi umaanda na maayos yung RFID readings nila. Huwag na yung 99.10, parang 0.90 lang ang pagkukulang. Hindi dapat ganoon. Ang bilangan dapat, ilang beses ba ang pumalpak ang kanilang RFID? Opo. Ilang beses ba nagkabuhol-buhol traffic because of that? Sa isang linggo o sa isang buwan? Ganon po yun. Totoo po yun. Kaya nga po, gaya na sinabi ko kanila, nire-revisit po namin yung mga KPIs ngayon. Kasi ito po, naipasa dati. So we have to revalidate and review the KPIs. Kasi kung bibilangin nyo po yung ilang beses pumalpak yung pag-read ng RFID, ilang beses nagkaroon ng baha doon, ilang beses na nagkaroon ng buhol-buhol ng traffic, then baka hindi po 99.8. Yun po siguro ibig sabihin ni Senator Win. Kasi ang ginagawa nyo, binubuo nyo na, and I don't know where you get that figure. How did you come up with that kind of figure na 99.8 ang success rate or good performance? Anong formula ginagamit nyo, sir? Anong klaseng formula? Kaya nga, anong klaseng formula? Paano? Paano yung para ma-record? Ang ginagawa po ng ating mga auditors po, for every 100 transactions, nagka-come up po sila ng ilan po yung pumapasa. For every transactions? 100 po. So kung halimbawa, 100, Ate Juliet, for every 100. So halimbawa sa NLEX po, kasi marami pong toll expressway to. I'll tell you what. Okay. Mali. Sige, for every RFID reading or for every motorist na dumadaan, ilan ang nakakalusot at ilang hindi. I'll tell you, isa lang ang hindi makalusot, isa lang na hindi mag-read. Sabi natin, mag-read na lahat, isa lang. Magkakabuhol-buhol ng traffic, kilometro na abutin. Dapat ang bilangan dyan, ilang beses nagkaroon ng buhol-buhol ng traffic dahil pumalpak ang RFID sa pag-read ng isang, di ba? Opo, Juliet. Opo, Senator. Kaya nga po... Ang bilangan yung traffic. Yun, kasi isa lang ang hindi ma-read yung kanyang RFID, damay-damay na. Opo. Ganun dapat. Kaya po nire-revisit namin yung aming mga guidelines at KPIs para po siya ma-address din kung ano talaga yung condition sa ground. Kasi ito po dati ito yung KPIs na na-establish. So we are revisiting right now. Fortunately
we hope that we can implement the revised MPSS for TCS this year po. So in other words, hindi na muna kayo magtaas ng rates, increase, huwag muna payagan itong August para hindi naman siguro magalit yung taong bayan. By October ba ma-implement yung contactless program ninyo? October 31, Fiesta Patay? Yun po ang binigay sa aming deadline ng board, inextendable period until October 31 po. Okay. Thank you, Senator Wade. Thank you, Mr. Chairman. Meron din dito sa KPI, in line with the question of our chairman, queue length of ETC lanes. Existing guideline po, pagka 1 kilometer na po yung toll queuing, they have to lift the barrier po. Ngayon, nire-revisit po din namin yan. So anong performance ng mga operators dito? Tama si Mr. Chairman dahil kung isa lang ang RFID na sira, patong-patong na yan bull-bull na yan. So in this particular case, pasado ba sila o hindi? Ang problema po kasi namin dito, ito tatapatin ko na kayo. Given po na magtapat na kayo. Given our limited personnel po, hindi namin ma-monitor talaga yung anong yan. So they are mandated to pagka 1 kilometer na po yan, i-barrier up nila. Kaya lang ang dati po kasing gustong gawin ng departamento mag-appoint ng toll marshals. So bawat toll plaza po may toll marshal. Kaya lang due to budget constraints hindi po mapatupad. Para nabibilang po kung talagang natutupad yan. Kasi kung nasasabi niyo sir, after a certain period of time, o kung gaano kahaba na yung pila, sa kanya itataas yung barrier? Opo, yun po nasa guidelines. Ngayon, yun hanggang ilang metro, ilang kilometro, o ilang kotse? Masyado nga pong malayo, 1 kilometer. So, holy shit. Opo. So, antayin niyo muna magkabulbul ng 1 kilometro bago niyo itaas yung barrier. Unfortunately po, yun po nakalagay dun sa existing guidelines na yun. Baguhin yung guidelines na yun. Binabago po namin ngayon, ang proposal po na nakaano sa board is 250 meters. Ilang kotse po yan, 250 meters? Mga ilan yun? 10 to 15 vehicles daw po. Hindi lang siguro. No? 250? That's more than. Combination po yun ng class 1, 2, and 3. More than? 10, 50? Probably more than po. Yeah. Opo. Ngayon ko lang narinig yan. Kailangan pumila-pila muna ng masakyan, abot ng 1 kilometro bago itaas yung barrier. Pero ano po yan, kaya nga po kami. Ang galing naman ng tao nakaisip niya, nandito ba, bigyan natin ng medalya at saka trophy pa. Matalino siya, Anyway, sir, I'm just being sarcastic. Ini-espouse po talaga namin ngayon, talagang mag-barrierless na tayo para marami po kasing masosolve ng... Okay, sir, sige, barrierless. Thank you. Contactless lahat. Ang sa akin, bago dumating tayo dyan, dahil alam ko matagal-tagal pa yan, hindi naman agad-agad. Opo. So, ano yung isa-suggest nyo na kapag humaba na yung pila dahil mayroong pumalpak na RFID, kailan nyo itataas yung barrier? Yung suggestion po ng regulation tip is 250 meters. Ngayon kung talagang mahaba pa rin yun, we will recommend a shorter distance po. I think per vehicle na lang, wag may mga meters na. Kasi kung isa nadadaya pa yan 250, 300 meters. I think by vehicles. Pag nakita nyo siguro na 10 na sasakyan na nagkabulbul, alis taas yung barrier, libre na yung naka-stop dyan. Tapos yung sunod, okay na, tuloy-tuloy na. I think kung ako tatanong siguro, malilibre 5 para medyo mapapagaan yung pila. Sa tingin ko po, magiging norm na po yung maikli kasi magkakaroon naman po sila ng ALPR ngayon So, yung leakage nila, kasi ang iniiwasan po kasi nila yan, kaya ayaw nilang itaas kagad yung leakage. So, kung may intensify po natin yung implementation na ilalagay namin sa guidelines na maging mandatory na yung ALPR, kahit po itaas nila, anong sabihin po ng ALPR, sir? Automatic license plate recognition po. So, pagka meron na po tayo nun, pwede na nga pong yung entry points, gaya na sa San Miguel, ginagawa nila. Wala na yung entry toll lane. So, sa exit na lang po yung problema. Yun nga po, ayun po ang full barrierless. Wala sa entry at saka sa exit. Mas maganda both. Kasi kung wala nga sa entry, sa exit meron, magkakabulbul pa yung traffic. Opo. Doon magkakaroon ng bottleneck. Opo. Diba? Ngayon po yung entry, yung dalawang tollway group po, is agreeable na yung toll entry lanes nila will be barrierless po. Ang pag-aanoy na lang natin yung sa exit po. Ang pag-implement po kasi sa tollway, hindi rin po kasi pwedeng mabilisan. Kasi sa experience po namin, naalala nyo, mabilis tayo mag-implement ng contactless nung panahon nung nakarang administrasyon. Unfortunately, nagkabuhol-buhol, imbis na maayos. So kami po, very cautious po kami ngayon pag-i-implement ng programs. As much as possible, we are conducting dry runs and also to test kung ano ba. Kasi pag nagda-dry run po tayo, nakikita din natin yung mga proper protocols na yun namang nakikita namin proper protocols, nilalagay namin sa guideline para sundan po ng mga toll operators. Okay. Go ahead, Senator Will. So, balikan ko lang, Mr. Chairman, itong queue length of ETC lanes at toll plaza, bagsak, pasado sila?
Ano pong... Itong KPI, Q length of ETC lanes at toll plaza, haba ng length. Ang ano po kasi, ang ginawa po kasing batayan ngayon at this time, pagka po sa toll petitions ang KPI po na tinitingnan lang natin. Marami po kasing KPI yan. Ang tinitingnan pong KPI ay yung ETC readability rate at saka yung account management system. Yung iba pong KPIs na yan, hindi po siya nasasubmit. Ito ginawa nyo ito noong 2022, di ba? Opo. Para masukat natin, ma-measure natin yung performance ng mga toll operators, tama? Opo. So, ibig sabihin, kung hindi sila pumasa dito, hindi sila pwede magtaas ng rates, tama? Theoretically, dapat po, kaya lang yung board po, ang kinoconsider lang at this time is yung ETC readability rate. Hindi, bakit pa kayo gumawa nito kung hindi nyo gagamitin to? Dapat po talaga kasama yung iba. Dapat nga, bakit hindi nga ginagawa? Dapat, madaling sabi ng dapat laway lang eh. Ang importante, ginagawa o hindi. At ngayon, hindi ginagawa. Tama? Sa QLEN po, most probably, fail po yung mga ano natin. Correct. Tama. Observation namin, observation ng chairman. Ako, like I said, sumadaan ako dyan almost every day. Alam ko yung Q-length talaga niyan. Opo. Di ba, bagsak sila pero pinayagan yung magtaas ng rates. Tapos, what you're saying, ito pang ginawa niyong MMPS, yung Minimum Performance Standards and Specifications, hindi nyo sinusundan. Nakita ko may 17 KPIs dito. Ilan dito ang mini-measure at ginagamit? Paano nga yung microphone para ma-record? Yung dalawa po, yung ETC readability rate at saka yung account management. So gumawa kayo ng performance standards pero hindi nyo ginagamit. Tapos pinapayagan nyo magtaas ng rates. Yung po kasing MPSS ngayon, yung TCS, yun po subject to revision. Pero tama po kayo, dapat po lahat i-consider. Correct. Tama. Kaya nga tayo may performance standards, di ba? Opo. Tapos ang masakit sa amin, pinapataas yung rates. Kagaya ito, nakita naman natin, more than 1 kilometer na ito. Yun ang punto namin na taas tayo ng taas ng rates pero hindi natin tinitignan yung serbisyo. Tinitignan lang natin yung investment nila. Walang problema yung investment. Pero tingnan nyo naman yung kapakanan ng mga consumers. Kaya nga kayo tinalaga dyan sa TRB para protektahan naman yung interest namin. Ang pinoprotektahan nyo, interest lang ng mga negosyante. Hindi naman po sa ganun. Kung hindi, bakit hindi nyo ginagamit yung 17? Yun na lang. Bakit hindi nyo ginagamit yung 17? Unang-una po yung 17 kasi, kaya na po sinabi ko, due to our manpower limitation. Humingi ba kayo dito ng additional manpower? Yun po, dati po kasi, balak nilang mag-appoint ng toll marshals. Kaya lang, nung kinuwenta po yung magagastos, hindi po natuloy. Nag-request ba kayo dito sa Senado, sa Kongreso for additional budget for those? Hanggang ngayon nga po, nagre-request kami ng reorganizational structure. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-approve. Ito, simple lang. Q-length of ETC lanes at toll plaza. Hindi man kailangan ng maraming toll marshals. In fact, pumisita ka lang dyan, kitang-kita mo na eh. Ang toll plazas po natin, more or less 200. So, kailangan... Yeah, but just go to Balintawak. Opo, unfortunately, 26 plantilla positions lang po yung mga tao ko ngayon. Kaya nga po ako, nagre-request po ako sa DBM na increase yung manpower ng TRB kasi napakarami po namin tollways na minamanage pero... Tingnan nyo na lang yung pinakamalaking toll plaza. No, sa pinakamalaki lang, in my experience, problema na tayo doon. Huwag na natin tingnan pa yung mga maliliit. Yung malalaki lang, problema na tayo doon. My point there is, gumawa tayo ng performance standards, hindi natin sinusukat to, hindi natin mini-measure, pero pinapayagan natin sila magtaas ng rates. Ulitin ko, wala akong problema sa taas ng rates kung yung experience natin gamitin yung mga highways na ay maganda. Ako personally, hindi maganda eh. Hindi maganda yung experience ko. May mga ebidensya naman, may picture. If I may, Mr. Chair. Go ahead, Yusek. I also sit as alternate chairman for the Toleratory Board, Mr. Chair, and we commiserate with your experience. On the next board meeting, Mr. Chair, we will make sure to raise all your concerns and find a way to resolve them and submit the report, Mr. Chair. I'll go parochial. Sa Valenzuela, I have to admit, grabe ang traffic sa amin. As in grabe ang traffic sa amin, lalo na weekend, dahil walang coding. Nag-request kami sa TRB to build an additional entry in the Lungunan, in Barangay Lungunan. Last year pa yan, nag-follow up kami ng January, na-approve na nga ng NLEX to. Ang kailangan lang namin, approval ng TRB. Hanggang ngayon, wala pa. Pinapa-shoulder nyo pa sa LGU yung paggagawa ng toll plaza. Senator, ang naging problema po kasi nung sa Lingunan, dahil po tayo nagkaroon ng bagong PPP code, na-require po kami ng board to seek a legal opinion whether TRB can still
enter into a memorandum of agreement. Eh, di mag-seek na tayo 6 months ago na ito. Meron na po kaming pinasa sa OSG na request. Unfortunately po, despite persistent follow-ups, wala pa po yung legal opinion. Ang tagal-tagal na ito eh. Kailangan pa ba natin ng bureaucracy? Tagal na namin ng approve na ng NLEX. Pumayag na sila. Nakatatlong letter na po ako sa OSG for the issuance of the legal opinion with respect to the Lingonan Interview. Unfortunately, until now, wala pa po. Mr. Chair, EI's instructions po niya ipag-usapan na sa next board meeting para ho masolusyonan yung Lingonan issue, Mr. Chair. I think he also wants to push through with it para ma-alleviate po yung traffic, Mr. Chair. Ang importante kasi dito, first of all, it's only an entry. No? Maliit lang ang investment. Pangalawa, pumayag na ang NLEX. Matagal na silang pumayag. They're ready to go. Ang kulang nilang go signal ng TRB. At naipit na tayo sa bureaucracy. We will manage. In the meantime, kami 6 months kami nagdudusa. No? So, ganito na lang, Mr. Chairman, with your permission. Your Honor, if you don't mind, we're ready to implement. Anytime we're given the green light, kahit bukas, in 30 days, we'll mobilize. And we thank NLEX for that. Committed to construct ASAP. No? But ganito na lang, Mr. Chairman, with your permission, Yes, I don't agree to increase rates without performance measurements. We're only looking at one side, what they have put in as investments. Hindi sapat yun dahil milyon-milyon ang gumagamit ng highway na yan. Kasama na ako dyan. At hindi ako sang-ayon na hindi natin mini-measure yung kanilang performance. Walang accountability on the part of the toll operators. Wala rin accountability on the part of the regulator. I want this key performance index fixed. And bago tayo mag-usap ng pagtataas ng rates, dapat maayos na muna ito. Para makita namin na maganda yung performance nila. Para makita namin yung serbisyo ay maganda. Kasi at the end of the day, kami magbabayad yan eh. Kami nagbabayad yan every day. At hindi naman tama na taas tayo ng taas na hindi, sarili nating key performance index to pero hindi natin sinusundan. Diba? I strongly urge the department and TRB na ayusin mo nito. Bago tayo mag-usap ng taas ng presyo, ayusin na muna natin itong performance index at pasado dapat lahat. And I can see, ang mga operators naman natin, pag alam nila, kung sasabihan natin sila, anong gagawin naman nila eh. Gagawin naman nila. Ang problema ay tayo mismo, hindi natin ginagawa yung trabaho. So Mr. Chairman, as a user of this highway and as a consumer of this highway, I'm registering my protest on the increase of rates this coming August. Without this performance index, I will not agree to an increase in rates as well. Yeah, Senator.